Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may uniform ba ang domestic helper dito sa Hong Kong? So ang sagot is wala. Pero merong tawag na ito, meron kang dapat suotin na syempre yung mga amo dito, hindi mo maiiwasan, nagsiselos yan. Yung kahit walang issue, magugulat ka na lang, terminate ka. Kasi silosa sila dito, lalo pag may tsura ka, lalo pag bata ka. Pag matanda, wala silang pakialam, hindi kaya nagsiselos. Mga bata lang talaga yung mga nasa 30 plus to 40, yun yung mga nagsiselos. And ano din, kahit yung matanda din pala, kasi yung parents ng amo kong babae, pinagsiselosan niya din yung katulong doon. So yung katulong is sinisita niya pag lumalabas. So bawal niya pasuotin ng ganto ganyan, pinagbabawal niya. So ang sinusuot lang ng katulong ng Indonesian pag lumalabas is naka t-shirt, naka pantalon. Yun lang always, t-shirt, pantalon. And nagrereklamo din minsan yung Indo kasi gusto niya nga na magsuot ng hijab or gusto niya, yun ba, mag-inarte, mag-makeup. Bawal din siya mag-makeup kapag lumalabas, kapag day off. At dito sa amo ko, nung una, ganyan din ako. Pero mostly ng suot ko kapag nagtatrabaho is ito guys. Malaking damit. Ayan. Ano to? XL ba to? Or large? And then naka-jogging pants ako. Ayan. So, yan yung suot ko kapag nagtatrabaho ako. Malaki yung damit hanggang ganyan na lang yung natira papunta sa tuhod. So, ganyan siya kalaki. And, walang yung amo ko sa akin. Nung una, napapansin niya na yun. And, na iba yung damit ko kapag lumalabas ako. Maiiksi, labas yung puso, tapos pag nandito ako sa bahay, iba din yung damit ko. Kasi nakita niya na ako na nagsuot ng panlabas na damit. So, naka-crop top ako and naka-skirt. So, nagulat siya and tinignan niya yung mukha ko, ibang-iba sa kapag hindi ko day off na mukhang nanay. Kapag kasi, hindi, day off ko is nakakilay ako. Nung time na yun, feel ko kasi pupunta akong Central. Nag-makeup ako, nag-liquid eyeliner, ganyan, tapos nag-mascara. So, tinignan niya ako nung matagal muna. Ayan. And then, sabi niya, saan ka pupunta ngayon? Sabi ko, magpapadala akong pera. Pero pag nandito sa bahay, pag nagtatrabaho ako, ganyan. And one time, nung nakaraang linggo lang, umuulan guys. Umulan siya ng 1 week. So, yung nilabhan ko ng Sabado, Webes na, hindi pa natuyo. Tapos sabi ko sa kanya, and lahat ng damit ko is, ilang kasi akong hindi naglaban ng time na yon. So punong-puno yung sampayan ko. Parang 1 linggo kong damit. So yung natira dito is konti lang. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, parati na lang umuulan. Sabi niya ganun. Sabi ko, wala na nga akong masuot na pang trabaho. Sabi niya, talaga? Sabi niya, i-on mo yung dryer sa CR. Lagay mo dun yung mga damit mo para matuyo. Hindi ko naman sinunod. Tapos nagulat na lang siya, yung damit na suot ko is yung pang winter, yung pajama na galing Pinas, yung parang mabalahibo. 70 ata yan sa Pinas dati, hindi ko lang alam ngayon kung magkano. So ayun, and then yung damit na suot ko is yung bago ko na damit, yung mga sinusuot ko sa labas pero malalaki din. Tapos sabi niya, mainit yung suot mo, sabi niya ganun sa akin, yung pantalon ko, mainit yan, sabi niya ganun. Sabi ko, okay lang, sabi niya, kung hindi ka komportable, baka may short ka dyan, suotin mo na lang yung short mo. Tapos sabi ko sa kanya, kasi nakita niya sa CCTV, pag wala sila dito sa bahay, alam ko kasi siya lang nanonood ng CCTV, so kapag wala sila, naka-short ako na panlalaki dito hanggang tuhod, or naka-short akong maiksi, basta kalahati ng tuhod, maluwag. Kasi ako lang dito sa bahay wala naman sila, wala akong papakisamahan. Pero nakikita niya kung ano yung suot ko. So sabi niya, baka may short ka doon, suotin mo na lang. Sabi ko, tignan ko na lang bukas kung hindi ganun ka init. Hindi ako magpapalit, okay na to. Sabi ko ganun. Sabi niya, ikaw bahala. Ayan. So sa amo ko naman dito, ilang lang ako, sanay ako na nakaganto parate, sanay ako na ganyan. Pero nakikita nila ako guys kapag nagde-day off, iba yung ko, iba. Kaya medyo na-motivate yung amo ko ngayon, na yan siya, nag-e-exercise, hindi na kumakain ng karne. Kasi last time, nakita niya akong umuwi, and sobrang fit ng damit ko, as in, crop top siya, labas yung pusod ko. Kasi nung time na yun, kailangan kong umuwi kasi may kukunin ako, and
nagulat ako nandito sila. So, pagpasok ko dito sa kwarto, nagpalit ako kaagad ng damit. Kasi nga, as in, ano talaga siya, labas pusod. Yung, ewan ko, yung mga suot-suot ko parati, tapos nakapantalon ako, na fitted sa akin, and then yung damit ko nga, labas pusod talaga. Kita nyo yung mga damit ko sa Facebook, hanggang ganun. So, pagpasok ko dito sa kwarto, nagpalit ako, pero nakita na ako ng amo kong babae. So, ayun nga, nagsimula na yan siyang mag-exercise ngayon na insecure. Ang lit kasi na lang bewang ko, kakahawak ng map, mabigat. Pero guys, walang mga uniform dito. Pero, kapag foreigner yung ano mo, AFAM, or yung mga puti, naka-short sila na mga katulong. Pwedeng tek-tek short, kahit ano, kahit naka-spaghetti, okay lang yan. Walang problema. Pero, kapag Chinese, doon medyo conservative. Kailangan mong nakapantalon. Hindi naman nila sinasabi, pero yun talaga, yung karamihan sa mga katulong dito na sinusuot, naka-jogging pants, basta long na mga pantalon. So, yun always, and maluluwag na damit. Ayaw nila dito nang naka-leggings ka na yung bakat. Ayaw nila niyan. So, sila lang may karapatan. Alam mo guys, dito sa Hong Kong, kapag malaki yung poklo mo, yung sa pepe mo banda sa taas, parang ano yan dito sa kanila, parang biyaya. Parang alam mo yung bless ka kapag may ganun ka. Lahat ng Pilipina malalaki yung ganyan. Tapos kasi nakikita namin, may isa kong kaibigan na nagsabi, sabi niya, kita mo, lahat kapag nagha-hiking kami, yung mga leggings ng mga Chinese is, ano talaga, pabakatan, inaangat pa talaga yan nila yung leggings nila para makita lang yung poklo nila, hindi mo napansin, sabi niya gano'n, nagpapaanuhan yan sila dito, pag may ganyan ka, proud ka dapat, sinishow off yan nila, yung matambok na poklo. Kaya ayaw nila nang nagaganon yung mga Pinay kasi, malaki talaga kung malaki, biyaya. So, ganon. Kapag Chinese yung amo mo, asahan mo na yung damit mo dapat is maluwag and pajama, basta mahaba, lagpas tuhod. Yun yung mga ano nila dito. Kasi, minsan, yun din yung dahilan kaya napagseselosan and nag-terminate sila dahil nga pinagseselosan ka kasi nga sa way ng pananamit mo. Kaya ayun lang. Pero pag mga yung mga amo mo, okay lang yun sa kanila. Kahit mag-ano ka dyan. Marami ako nakikita sila. Basta foreigner yung yung mga puti. Naka-legging sila, ganyan, and naka-fitted na damit. So, okay lang yun sa kanila, sa amo nila. Pero pag mga Chinese, ganun nga, maluluwag talaga. And, dito sa Hong Kong, dapat naka-tidy up yung buhok mo. Nakatali yan, hindi pwedeng naka-ano-ano ka dyan. Yung, kapatid ng amo ko, yung katulong niya dati, nagpakulay ng buhok, kulay green, sinaway ng amo niya, pinagalitan. So, next day off, pinalitan na yung buhok niya kasi in-interrogate nila kung bakit ng buhok, nagpapalit. Sabi, bakit nagpapalit ng kulay? So, sabi ng katulong, strip niya lang. Pinabago nila. So, binalik niya sa itim, pero nasunog na yung buhok niya. Ayan. So, ako guys, pinagdidiskitahan din ng amo ko tong buhok ko kasi nga humahaba na. Ilang beses niya na akong sinabihan. Nung pagbalik niya galing bakasyon, sinabihan niya uli ako, uy, mahaba na yung buhok mo ah. So, ibig sabihin nun, nagpaparinig siya. Pero, ayokong gupitan to. Alam nyo ba, sobrang iksi ng buhok ko dati. Parang ganito siya kaiksi. And ginupitan niya ng kapatid ko. Nagsimula siyang magupit 2020, 2024 na ngayon, ganun lang yung nangyari sa buko, ang konti lang. Kaya hindi ko to papagupitan, kahit anong mag-away na kami hindi ko papagupitan to kasi nga ang tagal-tagal and ang hirap pahabain ng buhok ko. So, tagal kong inantay to, iniyakan ko yung buhok ko na yun, kahit anong ko, hindi ko na may babalik. Kaya ngayon na medyo mahaba na siya, ayoko na, nag-promise ako na hindi ko na siya gugupitan. Kaya kahit anong parinig ng amo ko, aba na ng buhok mo, ganyan-ganyan, bala ka dyan. Ikaw, magpagupit ka kung gusto mo. Basta tinatali ko yung buhok ko ng ganito always, or basta nakatali yan siya. So, and yung ano naman ang amo ko na wala naman akong gusto sa amo kong lalaki, napapansin niya naman yun. Mostly, lang talaga trabaho, and mas close talaga ako sa bata tsaka sa babae. Kaya siguro din sa kanila. Minsan nagtatawanan kami ng amo kong lalaki, pero nandyan yung bata kasi minsan nagjo-joke, ganyan. So, hindi naman maiwasan lalo pag din. Pero, nilalagay ko sa lugar. Pag kami lang dalawa ng lalaki, dito na iwan kasi nasa loob na sila ng kwarto, hindi na kami nag-uusap. Bahala ka dyan sa buhay mo, bahala din ako dito. Tapos minsan, kakatukay niya lang ako kasi nasa kusina ako. Sasabihin niya sa akin na,
matutulog na ako, ikaw na bahala magpatay sa ilaw. Sabi ko, sige, good night, ganun lang, good night sir. O pag umaga, yung tono ko iba sa kanya. Kay sa babae, good morning ma'am, ganyan. Sa bata, ma, good morning. Sa lalaki, morning sir, ganyan. So, iba-iba yan ang tono. And napapansin din ng amo kong babae kasi ayoko ng issue. Na-trauma ako nung nakaraan na nung bago ako dito na pinagsilosan niya ako, and nung time na yun is hindi ko alam kung paano anuhin ba, tansyahin or hindi ko pa alam kung paanong teknik, and doon medyo nagsiselo siya na pati pagkain ko na dadamay, nagdadamot siya sa akin, pinagdadamutan niya ako. Ngayon na wala nang ganong issue, hindi na rin niya ako pinagdadamutan, and dati nakasimangot yan siya, ngayon hindi na ganon. Ayan, so minsan na lang siya nagsisimangot, mostly talaga hindi na. Ayun lang guys, kaya yung may mga amo dyan na mga Chinese, yung mga ipack nyo ng mga damit medyo maluluwag. Kasi din, sisilosan kayo lalo pag may tsura kayo. Ayan. And also, lagay kayo ng distance sa amo nyong lalaki and sa inyo. Dapat huwag kayong makipagkausap kung hindi importante. Alam nyo ba, hanggang ngayon, hindi ko alam yung number ng amo kong lalaki. So, every time may concern ako, katulad ng nakaraan na nawala yung screw ng lalaki, so pinahanap sa akin, ilang beses akong kinulit ng amo kong babae. Hindi niya talaga binibigay yung dumadaan pa kung may itanong ako na sa lalaki, dumadaan pa talaga sa babae yung tanong. So, simulat sa call talaga, wala. Pero, nagkaroon ako ng number, nakuha ko yung number ng amo kong lalaki nung nalak ako ng pinto, hindi ako makapasok dito. So, yung number niya, yung nakaregister dun sa amin sa ng building na to, sa office. So, yun, natawagan ko, and nakuha ko yung number niya. Sinearch ko siya sa WhatsApp, ayan, nakita ko. Pero, hindi ko sinachat din kasi wala naman yan. Sa amo lahat, sa amo kong babae, lahat yung mga concern ko, kahit sa lalaki yan, sa amo ko talaga dinadaan, sa amo kong babae. So, ayun lang. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.